So, ang pamagat po natin pag-aaralan, ang sabi dito ay magtulungan po tayo sa ating mga pasanin. So, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay pinapalalahanan ng Diyos na tayo daw po dapat ay magtulungan sa ating mga pasanin. Pag sinabing mga pasanin, yan po yung mga kahirapan, mga problema, mga pagsubok, mga kawalan. Pag sinabing pasanin, ito yung pabigat sa ating buhay. So, ang sabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, ang sabi sa aklat ng Galatia 6:1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kung tayo daw po ay may mga kapatid sa pananampalataya na nakikita natin na nahuhulog sa pagkakasala, napapalayo sa Panginoon, ano po? Hindi na laging nagsisimba. So ang sabi sa Biblia ay tulungan daw po natin sila na lumakas sa pananampalataya. May mga kapatid daw po tayo sa pananampalataya na nanghihina, ay tulungan daw po natin sila, kayo na mga malalakas sa pananampalataya at pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Ngunit gawin daw po natin ito ng mahinahon. Hindi yung tinuturuan mo nga, kung naman ay galit. So kapag tayo daw po ay magtutuwid ng ating kapatid sa pananampalataya, ng ating kapwa, gawin daw po natin ito ng mahinahon. At pagkatapos, tayo naman daw po ay ang siyang mag-ingat. Dahil baka matapos natin na sila ituruan at palakasin, tayo naman ang mahulog sa pananampalataya. Ang sabi naman po sa talatang 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Ibig sabihin bilang mga anak ng Diyos, kung ano man po yung mga problema ng bawat isa sa atin, magtulungan daw po tayo. So pag kaya po nating tumulong sa mga problema ng ating mga kapatid sa pananampalataya, tayo daw po ay tumulong. Magtulungan daw po tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya po mga magulang ko at mga kapatid, lagi niyo pong pakatatandaan na wala pong ibang magtutulungan kundi tayo-tayo na magkakapatid sa pananampalataya. Tayo-tayo na magkakasama sa simbahan. Lagi niyo pong pakatatandaan yan na wala pong ibang magmamalasakit sa atin kundi tayo-tayo din na magpapamilya sa Panginoon, magkakapatid sa Panginoon, magkakapatid sa pananampalataya. Kailangan daw po ay tulungan natin ang bawat isa sa kanilang mga pasanin, sa kanilang pagbuhat. Hindi yung alam mo na nga may problema ang iyong kapatid sa pananampalataya, magiging ka pang kadagdagan sa kanilang pasanin. So bilang mga anak ng Diyos, tayo-tayo po ang magtulungan sa ating mga problema. Ang sabi ay, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. So sa gayong paraan, ang sabi dito, ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung ano man ang problema ng sino man sa atin at nakikita natin, kailangan ay tulungan po natin sila. Problema, halimbawa may problema, may sakit, naakala natin kailangan talaga ng tulong, ay tutulungan po natin sila bilang tayo ay magkakapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag po natin silang pababayaan. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ibig sabihin, huwag po nating iisipin na tayo ay nakahihigit sa iba. Isipin po natin na sila ay mahalaga sa atin. Isipin po natin na sila ay kapatid natin sa pananampalataya.
Kaya kailangan bilang mga anak ng Diyos ay malinaw po ang paalala sa atin ng salita ng ating Panginoon na tayo dapat po ay magtulungan bilang mga anak ng Diyos, hindi yung tayo-tayo pa ang nagkakasamaan ng loob. Ibig sabihin, pag mga anak ng Diyos, dapat magtulungan, hindi yung tayo-tayo pa nagbabanggaan, nagkakatampuhan. So, ibig sabihin, kapag anak ka ng Diyos, mahaba ang iyong pasensya. Mapagpatawad, mapagmahal, mapagbigay, maunawain. Yan po ang mga ugali ng isang tunay na anak ng Diyos. Upang sa gayon ay maunawaan natin ang kahinaan ng bawat isa at matulungan po natin ang mga nangangailangan ng tulong at nabibigatan sa kanilang mga pasanin. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakababatay sa kanyang gawa. Huwag niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. So bilang mga anak ng Diyos, suriin din po natin yung ating mga ginagawa. Tama ba ang ating ginagawa? Ano po? At huwag daw po nating ihambing sa iba yung mga ginagawa natin. Kasi hindi po pwedeng ihambing natin ang ating sarili sa ibang tao. Hindi natin pwedeng ihalin tulad ang kakayahan nila sa atin sapagkat ang bawat tao ay may kanya-kanyang kakayahan, may kanya-kanya po itong kalidad. Kaya po bilang mga anak ng Diyos ay huwag daw po nating ihahalin tulad o ihahambing ang ating sarili sa ibang tao. Kung magaling ka, ay di magaling ka. Kung alam mong hindi magaling yung iba, unawain mo na lamang bilang mga anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga sa Biblia, bilang mga anak ng Diyos, tayo daw po ay magtulungan sa ating mga pasanin. Ibig sabihin, kapag nagtutulungan, nagbibigayan, ano po, nag-uunawaan, nagmamahalan, nagpapatawaran bilang mga anak ng Diyos. So kaya po sa salita ng ating Panginoon, mga magulang ko at mga kapatid, pinapaunawa po ng Diyos na tayo ay magtulungan sa ating mga pasanin. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos sa magandang umaga. Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin sa isang linggo nakalipas, sa buong magdamag. Ingatan niyo po kami sa maghapon namin gagawain, maging sa isang linggo aming harapin. Kung paano niyo po kami iningatan sa isang linggo nakalipas, mas lalo tigit o Diyos sa isang linggong haharapin namin. Pagpapalang financial, material, physical, lalo tigit spiritual, ipagkaloob niyo po sa amin, sampu at lahat ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit at karamdaman, kapahamakan, kamatayang gawa ng kaaway, at kompleto kami at masaya na mananambahan sa araw ng susunod na linggo. Sa inyo po lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung mayroong kaibigan, nais kong inyong malaman, siya ay lagi kong kasama, kahit saan ako magpunta. Minsan ako ay may problema na para bang di ko makaya, ngunit sabi niya sa akin, hindi ako nag-iisa. Ganyan ang kaibigan ko, laging kasama ko, kahit saan ako magtungo. Ako'y mayroong kaibigan, nais kong inyong malaman, siya ay lagi kong kasama, kahit saan ako magpunta. Minsan ako ay may problema na para bang di
di ko makaya. Ngunit sabi niya sa akin, hindi ako nag-iisa. Ganyan ang kaibigan ko, laging kasama ko, kahit saan ako magtungo. Ganyan ang kaibigan ko, laging kasama ko, kahit saan ako magtungo. Nais kong inyong malaman ang pangalan ng aking kaibigan. Siya ang naglikha sa atin at ng buong sanlibutan. Ngayon ay sasabihin ko ang pangalan ng kaibigan ko. Pangalan niya ay Jesucristo. Si Jesus ang kaibigan ko, laging kasama ko, kahit saan ako magtungo. Ganyan ang kaibigan ko, laging kasama ko, kahit saan ako magtungo. Si Jesus ang kaibigan ko, laging kasama ko, kahit saan ako magtungo. Kasama ko, kahit may problema ay kasama ko. Ganyan ang kaibigan ko, laging kasama ko, kahit saan ako magtungo. Kahit saan ako magtungo, kahit saan ako magtungo.